And hello at kamusta kayong lahat at welcome sa isang edisyon ng Sir Lopet TV kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay humihirap. Kamusta kayong lahat? Ngayong araw pag-uusapan natin ang tinatawag na slope. So itong slope ay napakalaki ng application sa mathematics, sa lahat ng computation, sa analytic geometry at ganoon din sa totoong buhay. Dahil ang slope by definition, siya daw ang steepness of a straight line. Okay? So straight line, pag sinabing straight line, typically ito yung mga edge ng bundok, no? Sa mga hagdan, sa mga kalsada, sa mga tulay. Yan. So diyan natin makikita yung mga slope, no? And ang slope ay denoted by the letter M. Ito, itong lowercase letter, small letter M. So slope is denoted by small letter M. Now, paano natin makukuha yung steepness of a straight line? So malalaman mo itong steepness, no? Parang kung na-experience mo ng umakyat sa bundok, di ba? So, mas nakakapagod umakyat sa bundok kapag matarik siya, no? So, ibig sabihin, kapag matarik yung bundok, no? Ibig sabihin nun, yung slope niya ay mataas, no? Mataas ang kanyang slope. So, very steep kung tawagin, no? Now, with that, paano makukuha ang slope ng isang straight line? So, gagawin natin, we must divide, to find the slope, we must divide the rise over run. Okay? So, ito na, may mga terms na tayo. So, rise over run, hindi to kanin, no? Okay. So, yung rise, ibig sabihin ng rise, our rise could be negative or positive. So, rise, ibig sabihin yan yung movement niya paakyat, no? Paakyat. So, upward movement. Now, kapag naman run, it is the lateral movement. Pwedeng pakaliwa or pwedeng pakanan, no? So, yung rise pwedeng paakyat, pwede rin pababa. So, once na naging pababa ang ating rise, negative po ang ibig sabihin nun. Kapag naman pakaliwa ang ating run, ibig pong sabihin nun, negative naman ang ating run. Now, it is rise over run. So, para mas maintindihan po natin, ay pakita natin siya sa AutoCAD. So, for example, meron tayong point. So, for example, we have a point in this particular part of the Cartesian plane. Ayan. So, for example, ito yung isang point. Okay? Now, yung isang point naman ay kunwari nandito sa kabilang ibayo. Ayan. So, lalagay natin siya, for example, dito. Ayan. So, mapapansin nyo po, if we're going to connect these two points, no? Lalagyan natin line. And then, lagay ito, papunta doon sa point din. You can see na para makapunta ako doon sa isang point na yon, so lagyan ko muna ng kulay para mas makita natin. Green, tapos ayan. So, nakikita po na nito, para makapunta ako from this point, papunta doon sa point, kailangan ko daw maglakad ng ilang units yung run niya. Okay? Meron tayong 1, from here, bibilang tayo mula dito, 1, 2, 3, and 4. Okay? Now, ibig sabihin, paakyat ay ang run niya papuntang kanan is 4. And then yung rise niya naman ay from here, from this point, 1, 2, 3. At pag pinagsama po natin yon, rise over run, dun po natin nabubuo yung slope na katulad po nitong nasa ating illustration. Okay? So bago tayo pumunta dyan, magkaroon muna tayo ng mga example. So dito, rise over run is denoted by the formula, no, na slope. Ito, formula ng slope is m is equal to y sub 2 minus y sub 1 divided by x sub 2 minus x sub 1. So, ano ibig sabihin yan? So, para mas maintindihan natin, magkaroon tayo ng example. So, given 2 points, yung point A natin nasa 1, 2 on the Cartesian plane, and then B is 3, 4. Ayan siya. So, ang task natin is find the slope. Okay. So, ang first step po natin ay i-substitute muna natin lahat ng ito or i-identify muna natin alin ang x sub 1, x sub 2, y sub 1, at y sub 2. So, para di po tayo mahirapan, let's make it gawin nating standard, no, dito sa video tutorial natin na yung pangalawa ang i-consider natin na y sub 2 at x sub 2 or the second point. Now, from this, makikita nyo na itong x yan yung x coordinate niya, diba? So, that represents x sub 2. Therefore, ang ating x sub 2 ay 3. Now, ang ating y sub 2 naman, yung kasama ng 3, that is 4. Okay? Now, para naman sa x sub 1, that is 1. Then, para naman sa y sub 1 is 2. Yan. So, kapag bago pa lang po sa lesson na to, ay ganito po ang ginagawa natin. Yan. Pero pagka paulit-ulit nyo na po itong ginagawa, and eventually, masasanay din po kayo, madali nyo na lang siya ipalit or i-plug in sa ating formula. So, i-plug in to solve for the slope. Ang atin pong y sub 2 ay
4. Papalit mo na lang yan. Minus. Ang atin pong y sub 1 ay 2. Ang atin naman pong x sub 2 is 3. At ang atin naman pong x sub 1 ay 1. Okay? So, basic lang to. So, 4 minus 2 is 2. 3 minus 1 is 2. And then, simplifying this further, we will have 1. Therefore, the slope of these 2 points is 1. So, paano natin makikita sa Cartesian plane yan? So, ganito gawin natin. So, in here, kuha tayo. So, we're going to plot the points, no? So, pwede nyo panoorin yung video tutorial about sa plotting of points on a Cartesian plane. At nandun na rin po yung introduction regarding rectangular coordinate system or the Cartesian plane. So, yung first point daw natin ay nasa, saan makikita? 1, 2. And then, yung pangalawa ay nasa 3 and 4. So, lagay tayo ng line. So, the first point ay nasa 1, 2. Yan. So, makikita nyo, ito yung point kung saan hihinto siya. So, dito yung starting point natin from here. And then next, nasa 3, 4 daw yung kasunod. 3, 4. So, what you will notice here ay dito siya huminto. Okay? Yan siya. So, ito yung line na ginawa natin. Mapapansin nyo po, dito siya nagsimula sa point na to. So, dito siya sa point na to nagsimula. So, copy ko lang to. So, itong circle na to, sa kabuuan natin mga tutorial, ibig sabihin nito ay ito yung ating starting point. Yan. And then, dito naman yung ating end point, no? Now, from here, bilang tayo ng yung rise muna, yung rise. So, bilang tayo ng rise paakyat. So, 1, 2. So, yung 2 po na yan, yung 1 and 2 na yan, ito po yan. Yung run na nandito. Yan. 2. Yan po siya. Next, balik tayo dito. So, dito na tayo natapos kanina, di ba? So, bilang naman tayo ng 2 pa kanan. So, 1, 2. So, yung part po na yan, ito naman siya. Ito naman pong 2 na yan. So, by simplifying this, makakuha tayo ng 2 divided by 2, that is 1. So, mapapansin nyo po, meron pa siyang lowest term dito sa ating graph. Ito po siya. Itong part po na to. Ito. So, if we're going to put a line here, dito po, sa midpoint, pababa. So, ito yung simplest form niya. Ayan. So, mapapansin nyo, naka-form tayo ng small triangle. Na kung saan, ang unit niya, rise over run, is 1, at saka 1 din ang rise niya ay 1, at yung kanyang run ay 1 unit din. Ayan. So, isang upward, at saka isang to the right. Okay. So, ganyan po ang ating denotation. That's how we illustrate, no, kung ano ang slope. Okay. So, highlight ko lang. So, highlight natin itong part na to. At to. So, parang yan po yung lumalabas na lowest term ng 2 over 2. That is 1 over 1. So, 1 na rise at saka 1 na run. Okay. So, let's try more examples. So, dito, given 2 points, ibahin naman natin. Gawin natin negative lahat. Yan, para masanay po tayo. So, negative 6. Negative 2. And then, meron tayong negative 3. And then, negative 5. Okay. So, given 2 points, A, negative 6 and negative 2. And then, B, negative 3 and negative 5. Find the slope. So, ang ginagawa po natin dito, we are finding the slope given yung dalawang points, no? Now, syempre, identify muna natin ano ang ating x sub 1, that is negative 6. Ano ang ating y sub 1, that is negative 2. Okay. Ano ang ating x sub 2, that is negative 3. And then, ano ang ating y sub 2, that is negative 5. Okay. Then, plug in na natin to sa ating equation. So, y sub 2 is negative 5. Balit natin dyan, negative 5. Subtract daw natin ang so, isusubtract natin ang y sub 1, which is negative 2. So, minus, lagay muna po natin sa loob, minus negative 2. Yan. So, ginawa ko talagang negative kasi marami sa atin ang nagkakaproblema when it comes to signed numbers. Next, yung x sub 2 naman natin ay negative 3. Okay. So, negative 3. Minus, ang ating x sub 1 ay negative 6. Negative 6.
Okay, so nakikita nyo, punong-puno ng mga negative sign dyan. So, madali lang naman ang gagawin natin. So, we're going to simplify that. Paano natin isi-simplify yan? So, let's just follow some steps, basic steps. So, negative 5, makapansin nyo po, meron tayong negative at saka negative that will become positive. Negative times negative is positive. Positive 2. Next, we will have negative 3. Kopyahan lang natin yan. And then, negative times negative will be positive. So, positive 6. Okay? And then, simplifying this further, makikita natin ano ang sagot. So, negative 5 plus 2. Ano po ang negative 5 plus 2? That is negative 3. Okay? Ano po ang negative 3 plus 6? That is positive 3. So, mas malaki. Ito, negative number. Dadagdagan ko ng positive. So, liliit yung value niya. Yan. Yung absolute value niya, that will become negative 3. Next, dito naman po yung negative 3. Magdadagdagan ko siya ng mas malaki na 6. So, mababawasan yung negative and then matitira na lang ay 3. So, to simplify this further, makikita natin na ang sagot is negative 3 divided by 3 is negative 1. So, therefore, ang ating slope daw ay negative 1. So, how are we going to prove that? So, pupunta po tayo sa Cartesian plane ulit. So, let us plot the points. Okay, so the first point is negative 6, negative 2. So, negative 6 and negative 2. Saan yan? So, nandun siya sa third quadrant. Okay? Negative 6, negative 2. Next point natin ay nasa negative 3 and negative 5. Okay? So, mapapansin nyo po, napunta siya dito sa part na to. Okay? Then, enter na po natin. So, lagyan natin ng highlight din. Okay? So, this point, ito yung line natin. No? Now, ito pong part na to, this portion is the negative 6, negative 2. And then, this part, ay ito naman yung negative 3, and negative 1, 2, 3, 4, 5. Negative 3, negative 5. Okay, tulad ng itong nasa given natin. Now, mapapansin nyo po dyan, yung rise niya po is positive, no? Positive, paakyat. Or negative pala, dahil dito yung simula natin, di ba? So, for example, from here, bilang tayo ng tatlo, 1, 2, 3. Okay? So, we will stop at this point. Now, yung kanya naman pong run ay positive. Tulad nung nandito sa atin. So, yung run niya ay 3. Ito. So, pakanan. So, bilang tayo ng pakanan, 1, 2, and 3. So, makikita nyo po, dun po yung endpoint niya. Now, pag sinimplify po natin, negative 3 divided by 3 is negative 1. So, makikita nyo po, ganito pa rin yan. So, makakagawa pa rin tayo ng small triangle dito sa part na to. From here, pababa, and then paanan. Yan. So, ito po yung ating straight line. Or ito yung ating small triangle na nagre-represent ng ating slope. Okay. So, this part, ayan, at saka ito ring part na to. Yan. So, yung small triangles po na yan, nagre-represent yan ng ating lowest term or simplest form ng ating slope. So, compare po natin yung dalawa kanina. Mapapansin nyo po, ito kanina, positive ang slope niya kapag yung line ay nag-face, kumbaga parang it goes upward to the right. Yan, upward to the right. Positive po ang slope. Now, kapag negative po ang slope, the line ascends, ibig sabihin ng ascends, umaakyat po, ascends to the left, no? Yan, ascends to the left. Umaakyat siya pero papunta ng kaliwa. Kapag ganun po ay magiging negative ang ating slope. Yan siya. Okay. So, let's try to give our last example para sa slope. So, in here, magbigay pa tayo. So, let's just use the negative 6 and then gamit tayo ng positive negative 6, 7. And then, magawin natin tong 4. And then negative 8. Yan. So, direct na tayo. Punta na tayo dito sa ating mismong formula. Okay?
So, ang ating y sub 2 will be negative 8. Ang ating y sub 1 naman ay 7. So, minus 7 na po ito. Next, ang atin pong x sub 2 is 4. And then, ang ating x sub 1 naman ay negative 6. So, same lang. Like this. Okay, so mapapansin nyo po dyan, negative 8 minus 7. So, negative, maminusan ko pa, magiging negative 15 po yan. And then, tong ilalim, yung negative, magiging positive. So, we will have 4 plus 6. Ano ang 4 plus 6? So, 4 plus 6 is 10. Positive 10. Yan. So, take note, magiging positive yan. So, 4 plus 6 is 10. So, next, we will have negative 15. Take note, pag dinivide po natin to, magiging negative lang din ang sagot. So, lalagay na po natin yung negative dito sa unahan. Okay? Sa gitna lang nila. And then, yung 15 ay magiging nandito na sa part na to. And then, yung 10 sa ilalim pa rin. Now, mapapansin nyo po dyan, pwede silang i-divide yung numerator at denominator by 5. Okay? So, to simplify our answer, we will have negative. Yung 15, i-divide natin sa 5, that will be 3. And then, yung 10, divide natin sa 5. 10 divided by 5 is 2. So again, 15 divided by 5 is 3, and then 10 divided by 5 is 2. Or 3 times 5 is 15, and then 2 times 5 is 10. So therefore, ang ating slope daw ay negative 3 over 2. So dito pa lang may idea na tayo na ang ating line ay nag-a-ascend to the left, no? So pumupunta siya paakyat sa kaliwa kasi negative po ang ating slope. So to determine this further, punta tayo sa Cartesian plane. So, the first point is negative 6, 7. So, line ulit. And then, negative 6, 7. Negative 6 and 7. Okay? So, si negative 6 and 7 ay nandito po. Next point daw natin ay 4 and negative 8. 4 and negative 8. Yan. So, napansin nyo po, tama ang ating prediction, no? Na kung saan negative 3 over 2 ang ating slope. So, dahil negative 3 over 2 ang ating slope at negative ang ating slope, ang kanya pong line ay nag-a-ascend to the left. Papunta sa kaliwa and then paakyat. Or, papunta pababa pero nagpupunta naman siya sa kanan. Yan. So, in general po kapag straight line, dapat meron niyang arrowhead, no? That means na yan ay nag-extend to both directions, to both endpoints. Okay. So dito makikita nyo na dyan na kung bibilangan natin siya, ilang units ang kanyang rise and run, no? Okay. So from the first point, bilang tayo. From here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, dito, at this point, yan po ay 15, no? 15 units po yan. Okay? And then, papunta dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? So, we have 10 units naman po papunta sa kanan. Okay? So, yan po yung nasa ating equation na negative 15 over 10. Pero kapag sinimplify po natin siya, the slope is negative 3 over 2. Okay? So, yan po ang ating concept, ating discussion about slope, the steepness of a straight line. So, ito po. So, ito, itong part na to, ito ang ating straight line. Ito. Now, yung kanya pong mga rise and run ay ito po. So, dito, from this point, bibilang tayo ng 15 units. So, pababa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. And then, from this point, 10. Bilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So, 10 units naman pa kanan. So, yun po ibig sabihin niya ng ating computation. So, ibig pong sabihin nito, ito po, this is how we illustrate the slope of a straight line. The steepness of a straight line. Again, siya po ay rise over run, wherein yung rise is equal to
y sub 2 minus y sub 1, and then ang ating x sub 2 or ang ating run is equal to x sub 2 minus x sub 1. At ang ating slope ay denoted by the small letter m. At yan po ang ating discussion para sa araw na to. Again, this is Sir Lopet na nagsasabi na pwede mo itong i-share at pwede ka rin mag-subscribe. Ibahagi mo to sa mga classmate mo na pinag-aaralan ngayon kung ano ang slope. At dahil ito ay napakahalaga sa ating susunod na lesson wherein ito yung linear equations in two variables. Again, this is Sir Lopet na nagsasabi na sa bawat problema merong solusyon. Please lang, dapat tayo ang maging solusyon para iwas konsumisyon. Maraming salamat.